Taong 1985, sa Sitio Orense, Narvacan, probinsya ng Ilocos Norte. 8 taong gulang pa lamang ako noon nang magising ako sa ginagawang magkakasunod na paghampas at yugyug sa aking batang katawan. Pagmulat ko ng mata, gusto ko nang sumigaw. Pero hindi ko magawa dahil naunahan ako ng takot sa nilalang na nakayuko at gumagapang palabas ng kulambo. Inay! Tay! Tulungan po ninyo ako. May aswang na nakapasok sa loob ng kwarto ko. Ito sanang nais kong sabihin para marinig ng aking mga magulang. Ngunit bago tuluyang makaalis ang nakakatakot na nilalang mula sa kulambo, ay ramdam ko na sumayad ang mahaba at makapal ng buhok sa aking mga paa. Dahil sa matindi ang pagkatakot ko ng oras na yon, namanhid ako. Walang kibo at ayaw ko nang gumalaw pa. Ang tanging gumagalaw na lamang sa loob ko ay ang mabilis na pagtibok ng aking puso at ang pagsirit ng mainit kong ihi sa kama namin. Ilang minuto pa ang katahimikan, buhat nang mawala ang aswang sa kwarto. Saka ko lang narinig na tumilaok ang alagang manok ng tatay. Doon ako nabuhayan. Iniisip ko kung totoo nga ba ang nakita ko kanina. Tatayo na sana ako nang biglang may malambot at matigas na bagay ang tumama sa bandang kanan ng aking noo. Aray! Ano ba yung tumama sa akin? Bukod sa masakit, mayroon pang mga bituin ang umiikot at nakakahilong makita. Saad kong nakayuko habang pilit na hinanap ang bagay na yon. At nang mapulot ko yon, umupo muna ako sa ibabaw ng kama. Sinuri at napagtanto sa sarili. Nakabiyak ito ng tsinelas ng aking ina. Ngunit nag-iwan ito sa akin ng isang malaking palaisipan. Bakit kaya ako binato ng aswang? Winnie, tumayo ka na nga riyan. Binato na kita ng kabiyak ng tsinelas ko. Bakit magpasa hanggang ngayon ay nandyan ka pa rin sa kama at paupo-upo lang? Singal ni nanay at ako'y bumuntong hininga na lang. Noon ko naalala ang naging usapan kagabi sa pagitan ng mga magulang ko habang kami ay nasa pagkainan. Nagkwento si Inay kay Itay habang ako'y patuloy lang sa pagkain at pasimple na nakikinig. Tungkol iyon sa pangyayari kahapon, noong umutang si nanay sa may tindahan ni Aling Kunching ng 3 itlog at 1 latang sardinas na uulamin ng gabing yon. Ngunit habang pinaplastik ng matandang tindera ang inutang sa kanya ng aking ina, sinabi sa kanya ni Aling Kunching na nakatanggap siya kanina ng tawag sa telepono at pinapaluwas si nanay kinabukasan ng Maynila. Ito raw ay maigpit na bilin nung tumawag at nagpakilalang si Isabel Santiago, ang tiyahin ng nanay. Sinagot ni nanay si Aling Kunching na magtiyahin nga sila noong tumawag. Ngunit nagsabi rin ang nanay sa may-ari ng tindahan na kung sakaling tumawag ulit at sila'y makapag-usap ng kanyang tiya, sabihin nito na wala siyang pera para palabasin siya kamo ng probinsya. Noong magpaalam na si nanay sa matanda para siya'y umalis, muli siyang tinawag ng tindera. Nang lingunin ni nanay ay nagulat siya nang may iniabot sa kanyang pera si Aling Kunching na nagkakahalagang 3,000 piso. Nang tumingin ulit si Inay sa kanyang kaharap, nakangiti lang sa kanya si Aling Kunching. Saka nagsabing bayaran na lamang siya pagka-uwi umano niya galing ng Maynila. Winnie, kumilos ka na sabi dahil alas 4:30 na ng umaga. Baka tayo may iwanan ng bus pa Maynila. Nakabibinging muling sabi ni Inay. Pagkalabas ko ng kwarto, bumungad agad sa akin ang kinatatakutan kong mahabang buhok. Ngunit sinampal din ako ng katotohanang wala talagang aswang ang nakapasok sa loob ng aming bahay. Bagkus ay ito'y guni-guni ko lang dahil kay nanay pala yung mga buhok na sumayad kanina sa aking paa. Dahil doon nakahinga ako ng maluwag, hindi ako masisisi ng nanay kung kinakatakutan ko siya kanina, sapagkat lagi ko siyang nakikitang nakapusod ang buhok
at kanina ko lang ito nakitaan na nakalugay. Samantala madilim pa ang buong paligid nang lumabas kami ni nanay ng bahay. Nilakad namin ang hindi kalayo ang kanto at swerte naman dahil mayroong isang tricycle na mga oras na yon at may maghatid na sa kanila ng nanay pa terminal ng bus. Pagkababa namin ng tricycle ni nanay, agad niyang hinawakan ng mahigpit ang aking kanang braso. Kinaladkad ako at muntik nang masubsob sa may simento sa kamamadali niyang makaakyat kami ng bus. Maya-maya napalitan ang aking inis ng tuwa nang paupuin ako ni nanay sa tabi ng bintana ng bus. Aaminin ko, ito ang unang karanasan ko sa pagsakay ng bus. Hindi ko tuloy maipaliwanag ang aking sayang nararamdaman. Lalo na nung umandar na kami. Hanggang sa nakatulugan ko na lang ang napakahabang biyahe. Gumising ka na, Winnie, dahil malapit na tayong bumaba ng bus. Sambit ng nanay na niyuyugyug ako para magising. Pagkababa ng bus, nanlaki ang mata ko ng bungad sa akin. Ang iba't ibang naglalaki ang infrastruktura, sasakyan, at grupo ng mga taong nagrarally. Pansamantalang huminto sandali si nanay. Lumapit siya sa isang tindera para magtanong kung saan ang sakayan, papuntang Kapasigan, Pasig. Sinabi naman ng kanyang pinagtanungan na diretsuhin lang namin lakarin ang itinuro nitong kalye. Pagkatapos ay titigil kami sa tapat ng isang signboard na ang nakasulat ay Aurora. Sa aming paglalakad ay nagulat ako nang bigla kaming lumiko pa kanan ng nanay. Dire-diretso kaming bumaba sa isang hagdanan na may nakasulat sa itaas ng signboard na, "Mabuhay, tuloy po kayo sa Piyesta Karnibal." Namangha ako sa ganda ng nakikita at hindi ko mabilang sa daliri ang mga rides na naroroon. Hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataong sumakay at magpalipat-lipat sa mga upuang kabayo na nagtaas baba. Samantala gabi na nang marting namin ng inay ang Kapasigan, lugar kung saan nakatira ang kanyang tiyahin. May agam-agam pa noon ng kanyang nanay kung papasok ba kami o hindi sa loob ng bahay. Sa kadahilan ng napakaraming tao ang nasa harapan ng bahay nila Lula Sabel. Sunod namang ginawa ni nanay ay inilapag niya muna ang bitbit naming bagahe sa may gilid ng kalsada bago suminyas sa akin na maghintay lang ako sa aking kinatatayuan. Manong, sandali po, maaari ba akong magtanong sa inyo kung dito ba ang bahay ng tiyahin kong si Isabel Santiago? Muling pagtatanong ni nanay sa may kalakasang boses. Sa kabilang banda naman ay naiinip na ako sa mga pasakaling ginagawa ni nanay. Kung kaya minabuti ko na lamang pagmasdan ang bahay nila Lula Sabel. Ito ay isang bahay Kastila na mayroong 2 palapag. Yari sa kahapis ang lahat ng kanilang bintana at napapalibutan din ng iba't ibang halaman. Ngunit sa aking pagmamasid, bigla akong nilukuban ng inig ng katawan at pagkatakot sa kabuuang itsura ng bahay. Dali-dali kong ipinikit ang 2 kong mata, saka marahang nagmulat at ibaling sa ibang direksyon ang aking tingin. Hindi naman nagtagal, kumalma rin ang aking sarili at ipinagpalagay ko na lang nakapareho ito ng mga napapanood ko sa TV. Mga palabas na ang bahay ay pinamumugaran ng mga kahindik-hindik at nakakatakot na mga kampo ng kadiliman. Nang bigla na lamang akong natakot, namutla at napatalon sa aking kinatatayuan. Dahil yun sa mabilis na paghampas ni nanay sa aking kaliwang braso. Kanina pa pala siya sumisinyas na pumasok na kami sa loob ng bahay. Ngunit bago ako sumunod ay tinitigan ko siya ng masama sa kanyang mga mata. Dahil hindi siya tumitigil kakatawa sa akin. Hindi na lang ako sumagot dahil totoo naman talaga ang sinabi ng nanay sa akin na matatakotin talaga akong bata. Napakamot ulo tuloy akong sumunod sa kanya papasok ng bahay ni Lola. Sa dami ng tawang naroon ay nagkandaipit ang maliit kong katawan. Pagkatapos ng gitgitan ay tumambad sa akin ang maliwalas na balkonahe ng bahay ni Lola. Uli ko nang napansin, magkausap na ang magtiyahin. Inutusan ako ni nanay na magmano kay Lula Sabel
Pagkatapos ay pinakilala niya ako na bunsong anak. Pagkamano ko sa kanya, ay sinabi ni Lola na ako raw ang pinakamaganda niyang apo. Dahil bata pa ako noon at medyo ilang pa sa kanya, ngiti lang sa labi ang iginanti ko kay Lola. Maya-maya ay nagyaya si Lola na pumasok sa sala ng bahay upang doon na kami maupo. Nalaman ko tuloy na kaya pala marami ang tao sa bahay na yon dahil may patay na nakaburol na pamangkin din ni Lola na si Tia Ason na pinsang buo ng nanay. Habang nakaupo ko roon katabi ang nanay, ipinagpatuloy na magtiyahin ng kanilang kwentuhan. Ilang sandali pa ay biglang umalis sa upuan si nanay, kaya sinundan ko siya ng tingin patungo sa pinakaloob ng bahay. Paglabas ni nanay ay may bitbit na siyang 3 mamon at 2 juice. Pinakiusapan din ako ng nanay na sa balkonahe ko na kainin ang ibinigay niya sa akin dahil may masilan silang pag-uusapan na magtiyahin. Sumunod naman ako sa pakiusap sa akin ng nanay. Pagkatapos ay nilantakan ko na ang 2 kong mamon. Noong iniinom ko na ang juice ay nakuha ang aking atensyon sa naririnig kong makapanindig balahibong kwentuhan ng mga taong halos 3 dangkal lang ang layo nila sa akin. Ang kanilang pinag-uusapan ay ang pagkamatay umano ni Tia Ason sa kamay ng isang kantanod. Grabe talaga nangyari kay Ason, hindi ba Maring Diyosa? Mantakin mo, manganak na lang sa Makalawa ay minaras-maras pang magbiktima ng isang kantanod. Nanggigigil na saad ng may kataba ang babaeng si Aling Ana. Sinabi mo pa, Maring Ana, kawawa talaga yang si Ason. Balita ko pa, itong mga kantanod ay iba ang kanilang lakas sa pamamaraan ng pangbibiktima kaysa sa ibang aswang. Sabat naman ang pananakot ni Aling Diyosa. Mukha nga Mare, dahil naibalita sa akin na buo naman daw ang sanggol nung ipa-autopsya ang tiyan ni Ason. Pero naging palaisip pa sa lahat ang nakitang kagat sa leg ng sanggol. Ganito kasi yun, Maring Ana, makinig ka. Sa pagkakaalam ko, tanging lalaki lang ang isang kantanod. Isa pa, nakikipagkaibigan mo na sila sa mga lalaki may asawang buntis. Tapos ay makikipag-inuman sa bahay ng mag-asawa. Tsaka simpleng aamoy ng sanggol sa sinapupunan at kanilang mamarkahan. Pagdating naman ng taktang araw nakakainin na ang sanggol sa sinapupunan, sila ay humihi. Naputol na sabi ni Aling Diyosa dahil uminom muna ito ng hawak niyang juice. Maring Diyosa, ano na ang mangyayari? Muling hirit ng hindi mapakaling si Aling Ana. Umihiwalay ang kaluluwa. Hindi sila nangangaswang ng kanilang mga pisikal na anyo, bagkus ay maglalakbay ang kanilang kaluluwa patungo sa bahay ng kanilang biktima. Pagkatapos ay magsusuot ang kanilang espiritu sa loob ng tiyan ng buntis at kakagatin na ang leeg ng sanggol sa sinapupunan hanggang sisipsipin at uubusin ng lahat ang dugot laman na kanilang makukuha roon bago sila bumalik sa kanilang katawang lupa. Buong paliwanag ni Aling Diyosa. Doon ako napako sa aking kinauupuan. Takot na takot ako sa mga naririnig kong kwentuhan nila. Gustong gusto ko nang balikan si nanay sa loob ng sala, ngunit ang 2 kong paa ay ayaw namang makisama. Hanggang sa pinuntahan ako ng nanay para sabihing maghapunan na kami. Nang biglang kakitaan ko siya ng pag-alala sa kanyang mga mata noong makita niya ang kalagayan ko. Tumatagakta kasi ang pawis ko, yung tipong naliligo na sa dami ng nilabas kong pawis sa katawan. Lingid sa kalaman ng nanay, ay laking pasasalamat ko sa kanya buwat nang dumating siya. Dahil sa totoo lang ay muntik na akong himatayin sa sobrang takot dahil sa sinasabi nilang kantanod. Lalo na't hindi ito basta-bastang aswang na kontento lang kumain sa laman ng tao. Pagkatapos ko maghapunan, hindi na ako pinayagang lumabas ng bahay. Bagkus ay hinatid at ipinasok ako ng nanay sa isa sa mga kwartong nasa ikalawang palapag ng bahay. Sabi ni nanay ay kwarto yun ng Lola Sabel at pansamantalang makikitulog kami roon hanggat hindi pa kami umuwi. Sinabi rin sa akin na bago ako mahiga sa kama ay maglinis muna ako ng aking katawan dahil nakakahiya raw kay Lola kung hihiga akong madungis. Dala ko ang tuwalya, sabon at damit na isusuot pagkapasok ko sa loob ng banyo. Bago ako magilamos
ay sinadya kong iwan na nakauwang ang pintuan. Maya-maya habang tinutuyo ko ang basa kong katawan ng tuwalya, narinig kong may kinausap ang nanay. Pinapaalalahanan ang kanyang kausap na magdobli ingat lalo't siya'y buntis at may gumagalang aswang na kantanod sa kanilang lugar. Nahinto ako sa aking ginagawang pagpupunas dahil otomatikong nanginig ang aking tuhod at nagtayuan kaagad ang mga balahibo sa aking katawan. Malinaw ko kasing naririnig na totoo ngang may aswang kinalula at sumagi rin tuloy sa aking isipan ang ikinamatay ni Tia Ason. Doon ako nagmadaling magbihis ng damit dahil naalala ko pa na nag-iisa lang ako sa loob ng banyo. Hawak ko pang seradura ng pinto upang lumabas nang marinig ko ang kakaibang langit-ngit at kaluskos sa may bandang bukas na bintana. Bago pa tuluyang mawala ng lakas ang aking tuhod, ay patakbo na akong lumabas ng banyo. Ilang oras na akong nakahiga sa kama, ay hindi pa rin ako dalawin ng antok. Siguro'y namamahay ako o kaya naman, dala ito ng pagkatakot mula nang malaman kong totoong may kantanod. Kaya bumangon ako ng kama at paupong sumilip doon sa katapat na bintana. Nakita kong marami pa ring taong nakikipaglamay. Hanggang sa mahagip ng mata ko, ang isang may kaedarang lalaki malapit sa kinauupuan ng dalawang aling nag-uusap kanina patungkol sa isang kantanod. Madali ko siyang napansin dahil panay sunod nito ng tingin kay Aling Marina kung saan man ito magpunta dahil abala sa kakaalok ng makakain o maiinom sa mga taong nakikipaglamay. Ewan ko ba pero bigla na lang napako ang atensyon ko kay Manong. Siguro ay dahil namimiss ko na ang itay dahil magkapareho silang may maputing buhok, payat na pangangatawan at kulay morenong balat. Iyon nga lang, mas mukhang matandang lalaki kaysa kay tatay. Nang biglang may mapansin ako sa naging gawin ni Manong, nagmarka ito sa akin. Bakit kasi sa tuwing nakikipag-usap siya sa tao, ay hindi man lang makatingin ng tuwid ang kanyang mga mata sa kanyang kausap? Napansin ko rin na hindi siya mapalagay sa kanyang kinauupo ang silya, yung tipong may inaambang ang tao para kanyang sugurin. Hanggang sa magawi ang kanyang tingin sa akin at nagkatitigan kami mula sa labas ng bintana. Kitang-kita kong yumukom ang kanyang mga kamao. Ngumingiwi ang panga na animoy sinasampal at may lumabas na maitim na anino sa kanyang katawan na kanya ring ikinapangit. Siya ba? Ang kantanod na sinasabi nila? Agad akong lumayo sa bintanang salamin, saka isinira iyon. Bumaliktad ako ng higa sa kama at nasa paanan ko na ngayon ang saradong bintana. Nagtakip ako ng kumot kahit ang init-init sa loob ng kwarto, hanggang sa napapikit ang aking mata. Bigla tuloy na matawi sa aking balintataw ang nakakakilabot na itsura ng anino ni Manong. Bukod kasi sa maitim ay mayroon itong matutulis na kuko, maliliit na ngipin at pulang nagangalit niyang mata. Nadagdagan pa ang aking takot at bumaluktot sa pagkakahiga ng maringgan ko ang kanyang kakaibang atungal. Napakasakit marinig sa tenga ang matinis, nakabibingi at kakilakilabot ng nginig niyang boses. Bakit nahuli ang babae? Salamat sa dugong sanggol sa akin. Anas at naiintindihan kong pag-atungal ni Manong na lubos kong pinagtatakan. Tumayo na ako't sisigaw para humingi ng saklolo nang biglang magbukas ang pintuan ng kwarto. Saka iniluwa roon si Aling Marina na nagulat pa sa inabutang itsura ko sa loob ng kwarto. Wala na akong sinayang na sandali. Tumakbo ako papalapit kay Aling Marina at tumagulgol na niyakap ko siya. Napaano kang bata ka? Ialis ninyo ako rito, Aling Marina. Dalhin niyo ako sa ibaba, kay nanay. Sige. Dara na. Hindi na ako babalik dito dahil may kantanod sa ibaba at abot ito ng pasasalamat dahil ngayong gabi ay mayroon siyang kakainin sang... Naputol kong nais sabihin nang may bigla kong maalala. Agad kong sinabi kay Aling Marina
na siya at ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan ang pakay ng kantanod. Dahil narinig niya ang busis ng lalaki, noong paakyat na rin si Aling Marina patungong kwarto. Bago lumabas ng kwarto, muli akong tumingin sa may bandang bintana. Nakita ko sa labas ng bintana ang nanilisik na mga mata at nagpupumilit na aninong makapasok sa loob ng kwarto. Tara na po sa ibaba. Papasok na siya. Aling Marina! Malakas kong sabi sabay hilas sa kanya palabas. Pagkababa namin ng hagdan, nadatnan ko sa sala ang dalawang aling nag-uusap kanina patungkol sa kantanod. Sinabi ko agad sa lahat na may kantanod sa paligid at gustong biktimahin ang sanggol sa sinapupunan ni Aling Marina. Doon na naalerto ang lahat. Lumabas kami ng bahay at pilit pinapaturo sa akin ang sinasabi kong kantanod. Taas na akong itinuro ang matandang lalaki na kasalukuyan ng papalabas ng bahay nila Lula. Tinawag siya ng isa sa mga naroon para patigilin. Ngunit isang kisap mata lang ay bigla itong nawala sa paningin namin. May nalaman tuloy ako sa aking sarili dahil sa nangyari ng gabing yon. Sinabi sa akin ni Aling Diyosa na may swerte at malas ang hatid ng pagkakaroon ko ng ikatlong mata. Hanggang sa muli dito ko na lang tatapusin ang makapanindig balahibong karanasan ko tungkol sa isang kantanod ng Kapasigan. Ayun, kumusta po kayo mga kadiwa? Namiss ko po kayong lahat, lalong-lalo na sa ating mga masusugid na tagapakinig. And syempre, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at sumusuporta sa ating mumunting channel. Mabilisang shoutout po muna tayo mga kadiwa at umpisahan natin ito kay Miss Joy Franco. Ganon din po kay G-Fang 33, kay Sir Cloudy Duck Digad 611, and syempre ang very supportive na kuya na si Kuya Romel Amable. Ganon din po kay Sis Gay Somojo. Maraming salamat sis sa pagiging supportive. At ganon din po ang isa sa ating kapatid sa Horcom na laging nakikinig. And syempre, very supportive sa ating mumunting channel na si Sir Kurab Stories. At sana po ay mabisita nyo rin ang kanyang channel dahil magaganda rin po ang kanyang mga lapag na kwento. Maraming salamat po mga kadiwa. And syempre, ang isa sa ating masusugid na tagapakinig, na si Miss Assorted Love Hurts KSA. Maraming salamat po ma'am sa laging pakikinig at pagmaras noon sa ating mga lapag na kwento. And syempre shoutout din kay Sis Avril Lavinia, kay Sis Annie Santillan, and syempre ganon din po kay Bunso Lihim, kay Dags Manunulat, at sa lahat ng mga sumusuporta at nakikinig sa ating mumunting channel. Mag-iingat po kayo palagi mga kadiwa, and God bless po sa ating lahat.